Pwede po bang magtanong, di na ba kasalanan yung mga nagpapakasal na LGBT kasi may pare na nagkasal sa kanila? Ligtas na ba sila? Sana po manotice. So ganito yung kapatid, no? Actually nakakalungkot yung ganong klaseng pangyayari, ano? At alam natin, ano, kung nagbabasa kayo ng Bible, alam nyo na mali ang magkasal ng kapwa babae o kapwa lalaki. Okay, actually hindi na natin kasalanan yun. Kasalanan yun na nagkasal. Kasi karamihan sa mga modernong pariseyo ngayon ay hindi sinusunod yung authority ng Diyos. Kasi ang isang church, kapag nag-implement sila ng bagay o nag-implement sila ng mga rules at napagkasunduan niya ng buong kapulungan at pinermahan niya ng Pope, susundin niyan nila kahit against sa Bible. Kasi yung authority na sinusunod nila ay hindi yung authority ng Diyos, kundi yung authority ng Pope na nagperma ng implement na ginawa nilang rules. Okay? So, nakakalungkot man isipin, pero alam natin sobrang mali yan, masama yan, ayaw ng Diyos yan, galit ang Diyos diyan. At kasi sabi nga sa unang Korinto chapter 6 verse 9 to 10, ano? Pag binasa natin ito, huwag ninyong dayain ang inyong sarili, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakit sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasaking, mapaglasing, mapanlait, mandaraya, ang mga ganyang tao'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ayaw ng Diyos yun. Yun nga lang, kaya nga ang tawag ni Jesus sa mga pariseyo during the New Testament is mga lahi ng ulupong at paimbabaw. Karamihan ngayon sa mga modernong pariseyo sa ating henerasyon, talagang hindi naman po lahat, pero real talk po, ay marami dyan matatamis magsalita, ang gagara ng kasuutan, pagka nasa loob ng simbahan, kagalang-galang, at maraming alam tungkol sa salita ng Diyos. Pero itong totoo mga kapatid, na kailangan nyong imulat ang inyong mata. Hindi lahat yan dyan ay totoong naglilingkod sa Diyos. Hindi natin alam kung naglilingkod sila sa Diyos, ginagamit ba sila ng Diyos, o sila ang gumagamit sa Diyos. Be aware, alam natin kasalanan yan, mali yan, hindi yan nakalulugod sa Diyos. Ganun pa man, yung mga gumagawa niya, nagkakasal ng ganyan, pananagutan nila yan sa harapan ng Panginoon. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 10, bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo. Yun lang kapatid, God bless.